na sana kung may available na Emerflex na 4716 talaga. Dapat pagka lumuwag na yung kadena, magpapalit na, hindi lang kadena kundi set dapat na pinapalitan. Hindi pero kahit made in Thailand yan, tignan niyo dati natin na Osaki na chain. Kinakalawang din naman. What's up best friends? Magandang araw. Suot ako ngayon ng arm sleeves gloves na half finger at saka balaclava. Nabili ko lang to ng 119 pesos para sa tatlong ito. Sinubukan ko lang. Hirap kasi ako nakaraan ng balaclava kasi gusto kong magsuot. Lagi kasi akong nasa kalsada na itong mga nakaraang araw. At ayun. Ang kagandahan kasi ng balaclava, nasasala niya yung mga alikabok na pumunta dito sa helmet. Tapos, i-absorb yung buong pawis sa ulo hanggang leeg yan. Ayan, yan yung kagandahan ng balaclava. Pero itong nabili ko pala, meron siyang parang foam sa harapan na nagsisilbing filter. Kali, pangatlong beses ko na palang isusuot ngayong araw ito. At maganda yung tela na ginamit, spandex, pero hindi siya ganon kanipis, sakto lang yung kapal, parang yung ginagamit sa mga jersey na spandex, parang ganon. Tapos yung gloves, itong gloves medyo makapal, tsaka medyo malaki yung size nito sa akin. Isa lang yung size kasi nito, parang yung bawat isang butas kasya yata yung dalawang daliri ko. Tapos may nakaprint na daily grind, yung klase ng print niya ay vinyl, hindi siya rubberized. Pero parang napapansin ko medyo mas nahihirapan akong huminga dahil meron nga siyang filter dito sa may ilong banda. Yan 119 lang para sa tatlong to. Babalak kasi akong magsuot ng balaclava na magandang klase, pero syempre unahin muna nating subukan kung komportable ba tayo sa mga ordinaryong klase lang. At nataon naman na may nakita akong set na, tatlo na, 119 lang. Samantala yung tinitignan ko na balaclava lang mismo ay nagkakahalaga ng 300 plus. Anyway, papunta ako ngayon para bumili ng sprocket set natin. Hindi ko pa nga alam kung anong combination yung bibilihin ko. At itong pagbibilan ko ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong shop na laging mahaba yung pila. Kasi hindi ko alam kung dahil mura yung paninda nila or dahil halos lahat na yata ng pyesa ng sasakyan nandoon. Mapamotor man yan, mapa four wheels man yan, tapos mga generator set, ganyan. Sabihin mo, nandun na lahat. At ayun, ang bibilin ko nga ay sprocket combination natin. Magpapalit na tayo kasi di ba nakaraan sabi ko sa inyo maingay, hanggang nga ngayon maingay. Nahilot na yung kadena natin kaya lumuwag na siya ng tuluyan talaga at talagang kailangan ng palitan. Once kasi na nag-adjust na tayo ng kadena, hindi na dapat siya ginagamit, hindi na siya advisable. So dahil hindi naman tayo ganon kayaman or karami ng pera, ginagamit pa rin natin yung mga sprocket at mga kadena natin na lagpas sa advisable usage lang nila. Yung iba nga ginagamit nga yung sprocket hanggang mapudpud, yung lumalaktaw na talaga. At ayan nga, kung matatandaan nyo, ang sprocket combination na binili ko dati ay 1651. Satisfied naman ako sa performance niya, pero more on trail kasi siya. Alam nyo naman na halos lagi akong nasa kalsada nga para mamasada paminsan-minsan. Iniisip ko na sprocket combination ay 1647, mga ganon, para high speed pa rin. Gusto ko sana ng low speed, parang pang more on trail ba. Kaso lagi naman tayo dito sa espalto. Siguro pag nagkaroon ng kapirahan pa, siguro bibili rin ako ng pares para sa trail. Kung halimbawa lang nakabili ako ngayon ng pang espalto, pang kalsada lang. Pero tignan natin, tama lang mamaya magtanong na lang ako kung ano ang mga available. Ayan, dito sa ating kaliwa yung sinasabi ko sa inyo na
laging mahaba yung pila, pero parang maswerte tayo ngayon kasi hindi ganoon karami yung pila. Ayun, no? Kasi mga nakaraan na punta ko dito mula hanggang dito sa labas. Pipila ako dito para pagtanong ng sprocket combination. Hello miss, bibili sana ako ng sprocket pero undecided pa ako kung anong size. Pwede bang malaman kung anong available sa inyo pang XR150? Anong bibili mo sir? Kadena ano lang? Sprocket set, yung Osaki na brand kung meron. Meron 17 yung engine tsaka 49 yung record. Tsaka 1651. Wala tayong mas mababa dito kahit mga 49 or 47 ganun. 49 ito. Pero 17. Oh, pero ito sana yung 16 by May separate ba niyan Osaki na ano? Wala po. Set Emerflex talaga. lang. Ang hiwalay namin Emerflex. Ano sana? Kung may available na Emerflex na 47, 16 talaga na 47 tsaka 16. Tapos yung kadena natin kahit DID na lang. Tapos pa-check na lang ako kung magkano yung price. Meron ba ibang kulay niyan? Silver lang. So ayun na nga, nakabili na ako ng sprocket natin na set dito. Hindi ko kasi dala yung box ko. At yung napili kong sprocket combination ay stock 1749 yung combination mga best friend. Kasi ang iniisip ko sana kasi 4716 kaso hindi available sa Osaki yung ganun na set. Merong isang brand na sinasabi yung nag-assist sa atin na Emerflex ba yun sinasabi, kaso magiging DID kasi yung chain natin at hindi rin naman available yung 47 na sprocket para sa likuran, kaya balik tayo ng stock 4917. So ayun pauwi na ako para ikabit na yung sprocket natin, kaya kita-kits na lang sa bahay. Alright, so ito na nga, magpapalit na tayo ng sprocket combination set natin. Ayan, kasama yung chain natin, mapapalitan na. Yung previous brand na sprocket set combination na binili ko ay Osaki brand. At yung size nito dati ay 16 sa harapan, 51 dito sa likuran. Pero itong likuran natin ngayon ay yung stock, which is yung 49. Kasi mas okay ako dyan, mas high speed siya kumpara dito sa 51 na Osaki dati. Pero ngayon, yung binili ko, balik tayo ng stock kasi yung available lang doon na sprocket set ay 1651 at saka 1749. So yung binili ko ngayon ay ito, 1749 na 428 132L. Ayan. So ito, mas high speed na ito kumpara dito sa nakasalpak natin ngayon. Pero kung sakali man kailangan natin ng low speed at mas gusto natin ng arangkada, pwede kong ibalik yung 51 tapos magiging 17 yung unahan. So ito nga, naikwento ko nga sa inyo lately na maingay na yung front sprocket natin dahil yun dito sa kadena natin. Kasi nitong mga nakarang araw, madalas umulan, tas ginagamit ko siya. Mukhang masyado na siyang nahilot. So, kailangan na talagang palitan. Total, nakailang beses na akong putol ng kadena. Which is, kung standard usage talaga, hindi talaga siya advisable na gagamitin ulit pagka lumawag na yung kadena tas pinuputol. Ang recommended talaga ay dapat, pagka lumuwag na yung kadena, magpapalit na. Hindi lang kadena, kundi set dapat na pinapalitan. Hindi tulad itong mga ginawa ko na sa mga previous videos natin na nagpalit ako ng front sprocket, sinubukan ko yung mas maliit, tapos nagpalit ako ng sprocket sa likuran, nilagay ko yung stock, tapos sinusubukan ko yung 51, parang ganon, which is hindi naman talaga recommended yon. Ginawa ko lang yon para meron tayong reference kung sakali man gusto nating magpalit ng sprocket combination natin.
Ngayon, ito na. Ipapalit ko na itong bagong bili natin na sprocket combination ulit, which is Ozaki din yung brand, 49.17. Nabili ko siya sa halagang 1,325 pesos. Okay. Front end, ito yung back natin. Nagustuhan ko kasi dito sa Ozaki na brand, andito na, set na rin na nabibili, at sabi naman dito ay made in Thailand. Pero kahit made in Thailand yan, tignan nyo yung dati natin na Ozaki na chain. Kinakalawang din naman. Which is, ito na nga yung tamang panahon para magpapalit na tayo ng sprocket combination. At kung di ako nagkakamali, dapat yata nasa 20,000 kilometer lang yata dapat yung tatakbuhin ng motor or ng sasakyan bago kailangan nang magpalit ng chain. So, ayun. Baklasin ko muna to at magpalit na tayo. Ayan o. So, ito yung stock na sprocket natin. Ito yung 49. Pero kung titignan nyo naman yung mga ngipin niya, sobrang tulis na. At ito naman yung ipapalit natin ngayon. Standard pa rin, 49. Kaparehas lang nung stock. Ayan. Standard pa rin yan, 49 teeth. Okay, so ilagay na natin to. Ito naman yung para sa front sprocket natin, 1748. Tinitignan ko ngayon parang mas maganda yung design nitong latest na front sprocket ng Ozaki kumpara dito sa old, kasi meron pang groove dito sa loob. Tapos may nakatatak na Ozaki banda dyan sa loob na medyo magaspang.
Pero itong dati, wala siyang ganun. Oh, diba? At ito naman yung ipapalit na natin na bagong kadena. So hindi na to kailangang lagyan ng grasa kasi meron pa naman tong grasa sa ngayon. Ilang linggo pang gamitan siguro to. Ayan, kung makikita nyo parang kulay kalawang. Ayan, Osaki 428. Sagad na yung adjustan ng gulong natin, pero maluwag pa rin yung kadena. Parang niisip ko tuloy, parang gusto ko tuloy ilagay itong 51 kaysa dito sa 49 pansamantala. Kasi sayang yung puputulin dito sa kadena na bagong bago pa. Ayan luwag kasi eh. Ayan. So, ito yung natanggal natin. Alright, so ayun na nga. Tapos na tayong nagpalit ng sprocket set combination. At walang kaba na naman tayo ngayon sa kalsada kasi hindi tayo nag-aalangan sa kadena natin na maingay. So, ready to go ulit tayo. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Until next time, I'll see you.